Magandang oras sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana at pag-ibig? Sinasabing, ang pinakamasakit na bahagi ng pagkawala ay hindi ang mismong sandali ng pamamaalam, kundi ang mabuhay sa bawat araw na dala ang bigat ng pagsisisi. Paano kung ang pagkakataong akala mo ay katapusan na ng iyong buhay, ay siya palang simula ng paghilom ng mga sugat ng kahapon? Madilim. Sobrang dilim. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. Mabigat, mabilis, at puno ng takot. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, pero ramdam ko ang mahigpit na pagkakatali ng mga ito sa likod ko. Ang malamig at matigas na bakal sa ilalim ko ay yumayanig sa bawat lubak na dinaraanan ng sasakyan. Nasa loob ako ng isang compartment. Ako, si Siklab Agusan, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng teknolohiya, ay nakakulong na ngayon sa sarili kong sasakyan na parang isang hayop na kakatayin. Sumasakit ang aking ulo. Naaalala ko ang huling nakita ko bago dumilim ang lahat, ang mukha ni Lilo Malaya. Ang taong itinuring kong kapatid, ang kasosyo ko sa lahat ng pangarap ko. Ang nangiti niya bago niya ako hinampas ng matigas na bagay ay hindi ngiti ng isang kaibigan. Iyon ay ngiti ng isang demonyong matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Lilo, bakit? Bulong ko, bagaman alam kong walang makakarinig sa akin, kundi ang apat na sulok ng madilim na espasyong ito. Kasabay ng bawat yanig ng sasakyan, bumabalik sa akin ang isang alaala na mas masakit pa sa pagkakatali ko ngayon. 2 taon na ang nakalilipas, ang ulan, ang madulas na kalsada, ang malakas na tili ng aking anak na si Dalisay bago tuluyang mahulog ang aming sasakyan sa rumagasang ilog. Daddy, tulong! Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang boses na yon sa bawat panaginip ko. Nawala si Dalisay, hindi man lang nahanap ang kanyang katawan. At sa loob ng 2 taon, pinatay ko ang aking sarili sa trabaho. Naging malamig sa lahat dahil ang kalahati ng buhay ko ay inanod na ng tubig. Siguro ito na ang kabayaran, Dalisay. Darating na si Daddy dyan. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas noon. Biglang huminto ang sasakyan. Tumahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng mga kuliglig, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto sa unahan. Pagkatapos, may mga yabag ng paa na papalapit sa likuran. Nanigas ako. Ito na ba ang katapusan ko? Narinig ko ang kalansing ng mga susi. Huminga ako ng malalim. Inihahanda ang aking sarili sa anumang mangyayari. Kung papatayin man nila ako dito, sana ay maging mabilis na lang. Pero imbes na marinig ang boses ni Lilo o ng kanyang mga tauhan, isang mahinang kaluskos ang narinig ko sa labas. Parang may maliit na bagay na tumatama sa bakal. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang bulong. Sino ang nandoon? May tao ba dyan? Boses iyon ng isang bata, isang maliit na batang babae. Pinilit kong sumigaw kahit tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Tulong! May tao dito. Tulungan mo ako. Narinig ko ang pagkagulat ng bata sa labas. Diyos ko! May tao nga! Muling kumaluskos ang lock. Parang may pilit na sumasungkit dito. Lumipas ang ilang minutong tila ba walang katapusan. Ang pawis ko ay humahalo na sa dugo sa aking noo. At sa isang malakas na tunog ng pag-click, biglang bumukas ang takip ng compartment. Sinalubong ako ng liwanag ng buwan at ng malamig na hangin ng gabi. Napapikit ako dahil sa biglang liwanag at nang dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata, isang munting anino ang nakatayo sa harap ko. Isang batang babae, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Gusot ang kanyang suot na damit, marumi ang kanyang mga braso at may dalang isang lumang screwdriver. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-aalala.
Sino po kayo? Bakit po kayo nakatali? Tanong niya sa isang malambing na boses na tila humaplos sa puso ko. Bata, bilis! Tulungan mo ako. Hingal kong sabi. Mabilis siyang kumilos. Kahit maliit ang kanyang mga kamay, tila sanay siya sa paggawa ng mabibigat na bagay. Ginamit niya ang screwdriver para luwagan ang pagkakatali ng aking mga kamay hanggang sa makawala ako. Paglabas ko ng compartment, halos tumumba ako dahil sa panghihina. Dahan-dahan lang po, sir, sabi ng bata habang inaalalayan ako. Tumingin ako sa paligid. Narito kami sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, malapit sa isang masukal na daan. Saan ang mga kumuha sa akin? Tanong ko. Tumakbo po sila papunta doon sa baba nang makarinig sila ng sirena ng pulis sa malayo. Pero hindi po pulis iyon, yung radyo lang po ni Nanay Ginhawa, ang malakas ang tunog. Paliwanag ng bata habang bahagyang ngumingiti. Napatingin ako sa kanya ng maigi sa ilalim ng liwanag ng buwan. May kung anong pamilyar sa batang ito. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang mukha, at nang hawiin niya ang kanyang buhok na tumatabing sa kanyang pisngi, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sa kanyang kanang pisngi, malapit sa kanyang tenga, may isang malinaw na marka. Isang peklat na hugis karit ng buwan. Nanginig ang aking mga kamay. Iyon ang peklat na nakuha ni Dalisay nung bata pa siya nang mahulog siya sa kanyang kuna. Isang markang tanging ako at ang yumaong asawa ko lang ang nakakaalam kung gaano kalalim. Anong pangalan mo, bata? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa mga bituin sa langit. Ulan po ang tawag nila sa akin, sir. Sabi ni Nanay Ginhawa, nahanap niya daw po ako sa gilid ng ilog noong kasagsagan ng malakas na ulan, 2 taon na ang nakakalipas. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. 2 taon. Sa gilid ng ilog. At ang markang iyon? Ulan. Tawag ko sa kanyang pangalan. Habang ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan ay nagsimulang pumatak. Bago pa ako makapagsalita muli, isang matandang babae ang lumitaw mula sa kadiliman ng mga puno. Ulan, saan ka ba nagsuot na bata ka? Akala ko ay kung ano nang napahinto ang matanda nang makita ako. Ang kanyang mukha ay namutla at ang hawak niyang lumang radyo ay muntik nang mahulog sa lupa. Mukhang nakakilala siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Don si Club, bulong ng matanda. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang lahat ng pagod, sakit at ang bigat ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking isipan ay naging sobrang bigat. Bago pa tuluyang magdilim ang aking paningin, naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Ulan na humawak sa aking braso. Sir, ayos lang po ba kayo? Iyon ang huling narinig ko bago ako tuluyang nawalan ng malay. Isang boses na akala ko ay sa panaginip ko na lang maririnig habang buhay. Nagising ako sa amoy ng sinunog na tuyong dahon at lumang kahoy. Ang huling naaalala ko ay ang malamig na liwanag ng buwan at ang mga mata ng batang nagngangalang Ulan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi puting kisame ng ospital o ang magarbo kong kwarto sa mansyon ang bumungad sa akin. Sa halip, nakita ko ang mga tagpi-tagping yari sa kawayan at lumang sako. Ang higaan ko ay isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na gawa sa kawayan na tumutunog sa tuwing gumagalaw ako. Sumasakit pa rin ang aking ulo, ngunit mas matindi ang pintig ng puso ko nang maalala ko ang tagpo bago ako nawalan ng malay. Gising na po ba kayo, sir? Napalingon ako sa pinto. Doon nakatayo ang batang babae, si Ulan. May dala siyang isang basong plastik na may lamang tubig. Sa maliwanag na sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dingding, mas lalong naging malinaw ang kanyang mukha. Ang bawat kurba ng kanyang labi, ang paraan ng pagkurap ng kanyang mga mata. Para akong tumitingin sa isang salamin ng nakaraan.
Nasaan ako? Tanong ko. Ang boses ko ay paus pa rin. Nasa bahay po namin kami ni Nanay Ginhawa, dito sa Baryo Putikan. Sagot niya habang papalapit sa akin. Huwag po kayong matakot, sir. Ligtas na po kayo dito. Nilinis po ni Nanay ang sugat niyo sa ulo. Iniabot niya sa akin ang tubig. Habang kinukuha ko ang baso, hinawakan ko ng bahagya ang kanyang maliit na kamay. Marami itong kalyo, tanda ng maagang pagtatrabaho, ngunit ang init nito ay tila kuryenteng gumagapang sa aking buong katawan. Salamat, Ulan. Bulong ko. Bakit? Bakit Ulan ang pangalan mo? Ngumiti siya. Isang nangiting tila nagpawi sa lahat ng dilim sa loob ng barong-barong na ito. Kasi po, sabi ni Nanay, noong nahanap niya ako sa pampang ng ilog, malakas daw po ang buhos ng ulan. Wala daw po akong maalala noon, pati pangalan ko. Kaya Ulan na lang ang itinawag niya sa akin. Nanikip ang dibdib ko. 2 taon. Ang ilog, ang pagkawala ng alaala. Hindi ito maaaring maging isang malaking pagkakataon lamang. Eksakto namang pumasok ang matandang babae na nakita ko kagabi. Si Ginhawa, bitbit niya ang isang maliit na palanggana at ilang piraso ng dahon ng malunggay na tila gagamitin bilang gamot. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang takot at pag-aalangan sa kanyang mga reaksyon. Ulan anak, lumabas ka muna at kumuha ng kaunting panggatong sa labas. Utos ni Ginhawa sa bata. Opo, Nanay. Masunuring sagot ni Ulan bago mabilis na lumabas ng dampa. Nang kaming 2 na lang ang naiwan, binalot kami ng isang mabigat na katahimikan. Pinilit kong bumangon at umupo kahit nahihilo pa ako. Sino ka talaga? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay puno ng awtoridad na hindi ko naiwan sa opisina. Bakit kilala mo ako? At paano napunta sa iyo ang batang iyon? Nanginginig ang mga kamay ni Ginhawa habang inilalapag niya ang palanggana. Don si Club. Alam ko pong darating ang araw na ito, pero hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo muling magkikita. Muling magkikita? Kumunot ang noo ko. Nagtrabaho ka ba sa akin? Yumuko siya. Opo, sir. Maraming taon na ang nakakalipas. Isa po ako sa mga labandera sa lumang mansyon ng mga Agusan bago kayo lumipat sa Gintong Sinag. Pero napaalis po ako dahil sa isang paraatang na hindi ko naman ginawa. Hindi niyo na siguro ako naaalala dahil napakarami niyo pong tauhan. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob. Noong gabi ng aksidente, 2 taon na ang nakakalipas. Nandoon ako sa gilid ng ilog para mamingwit ng hapunan. Nakita ko ang sasakyan niyo na nahulog. Nakita ko ang isang bata na inanod ng malakas na agos. Bakit hindi mo siya ibinalik sa akin? Galit kong tanong. Muntik ko nang makalimutan na nasa mahirap na kalagayan ako ngayon. Bakit mo siya itinago? Dahil may nakita pa ako bukod sa bata. Sir? Sagot ni Ginhawa. Ang mga mata niya ay nagtubig. Nakita ko ang mga lalaking nakatayo sa taas ng tulay. Hindi sila tumawag ng tulong. Sa halip, narinig ko silang nagtatawanan at sinabing tapos na ang problema ni Boss Lilo. Takot na takot ako, sir. Alam kong kung ibabalik ko ang bata sa mansyon, papatayin siya ng mga taong iyon. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Ang tanging nagawa ko lang ay iligtas siya at itago dito sa Baryo Putikan para manatili siyang buhay. Natigilan ako. Lilo, alam kong sakim siya, pero hindi ko akalain na magagawa niyang idamay ang isang inosenteng bata. Kung totoo ang sinasabi ni Ginhawa, kung gayon, ang pananatili ni Dalisay o ni Ulan dito sa kuot-tsuot na ito ang siyang nagligtas sa kanya sa loob ng 2 taon. Narinig namin ang yabag ng mga paa ni Ulan na pabalik na. Agad na pinunasan ni Ginhawa ang kanyang mga mata. Pakiusap doon si Club. Pagmamakaawa ni Ginhawa sa mahinang boses. Huwag niyo muna siyang kunin sa akin ng biglaan. Marupok ang isipan ng bata. At hanggat malaya pa si Lilo, hindi siya ligtas kahit sa loob ng mansyon niyo.
Tumingin ako sa pinto at nakita si Ulan na may dalang mga tuyong sanga, pawisan ang noo pero may malapad na ngiti. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Hindi ako maaaring bumalik sa mansyon bilang ang makapangyarihang siklab agusan. Hindi hanggat hindi ko pa nasisiguro ang kaligtasan ng anak ko at hindi ko pa naililigpit ang mga traidor. Pumasok si Ulan at lumapit sa akin. Sir, kain po muna kayo. May dala pong lugaw si nanay. Tumingin ako sa kanya. Pilit na itinatago ang nag-uumapaw na emosyon sa aking dibdib. Lumapit siya para ayusin ang aking kumot at doon, sa malapitang distansya, muli kong nakita ang maliit na peklat na hugis karit ng buwan sa kanyang pisngi. Hindi ako nagkakamali. Siya ang aking dalisay. Salamat, Ulan. Sabi ko, ang boses ko ay malambot na ngayon. Pero, wag mo na akong tawaging sir. Tawagin mo na lang akong siklab. Siklab? Pag-uulit niya, tila tinitimbang ang pangalan sa kanyang dila. Ang ganda po ng pangalan niyo, parang apoy na nagbibigay ng liwanag. Napatingin ako kay Ginhawa na ngayon ay tahimik na nagmamasid. Ginhawa, mukhang kailangan ko munang manatili dito. Wala akong naaalala kung sino ako o saan ako galing. Pagsisinungaling ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Ito ang tanging paraan. Magpapanggap akong may amnesia para maprotektahan si Ulan habang pinaplano ko ang aking paghihiganti. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming malakas na harurot ng mga motorsiklo sa labas ng barong-barong. May mga boses ng kalalakihan na nagsisigawan, nagtatanong kung may nakitang estranghero sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Ginhawa. Sila na iyon, ang mga tauhan ni Lilo. Niyakap ni Ulan ang kanyang sarili sa takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kang matakot, Ulan. Bulong ko, ang aking mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at determinasyon. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo muli. Ngunit habang papalapit ang mga yabag ng paa sa aming dampa, isang malaking katanungan ang bumalot sa akin. Paano ko sila lalabanan sa kalagayang ito? Nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng anak kong kakahanap ko pa lang? Mabigat ang katahimikan sa loob ng barong-barong matapos lumayo ang ingay ng mga motorsiklo. Dinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot para sa sarili kong buhay, kundi dahil sa batang babaeng nakakapit sa aking laylayan. Si Ulan, o mas tamang sabihin, ang aking dalisay. Wala na sila, sir. Ay si Siklab, bulong ni Ulan. Dahan-dahang bumitaw sa akin. Lagi silang dumadaan dito para maghanap ng kung sino. Sabi ni nanay, mga masasamang tao daw po iyon. Tumingin ako kay Ginhawa. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang uri ng takot na tanging ang mga taong may itinatagong malaking lihim ang nakakaalam. Kailangan kong mag-ingat. Kung malalaman ni Lilo na buhay ako, hindi lang ako ang papatayin niya. Idadamay niya ang batang ito at ang matandang nagligtas sa kanya. Sino? Sino ba ako? Tanong ko. Pilit na ipinaparamdam sa aking boses ang pagkalito. Bakit parang wala akong maalala? Nakita ko ang bahagyang pagluwag ng balikat ni Ginhawa. Akala niya marahil ay ligtas na siya dahil hindi ko siya nakikilala. Huwag po kayong mag-alala. Siklab, baka po dahil sa tama sa ulo nyo kaya kayo nagkakaganyan. Pahinga lang po ang kailangan nyo. Lumipas ang mga oras. Pinagmasdan ko si Ulan habang tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Kahit sa kabila ng kanyang maruming muka at tagpi-tagping damit, naroon pa rin ang pagiging mahinhin na itinuro namin sa kanya noong sanggol pa lamang siya. Ang paraan ng paghabi niya ng kanyang buhok, ang pagkumpas ng kanyang mga kamay. Lahat ng yon ay mga bakas ng kahapon na hindi kayang burahin ng hirap ng buhay. Isang hapon, habang nagluluto si Ginhawa sa labas, inutusan niya si Ulan
na kumuha ng tubig sa isang malaking balde sa likuran. "Ulan anak, pakidagdagan ng tubig dito sa palayok." Sigaw ni Ginhawa. Tumayo si Ulan at lumapit sa balde. Pero nang makita niya ang umaapaw na tubig at marinig ang tunog ng pagbuhos nito, bigla siyang natigilan. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang maliliit na kamay. Ang screwdriver na hawak niya kanina ay nalaglag sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila may nakikitang hindi ko nakikita. Nagsimula siyang huminga ng mabilis at ang kanyang balat ay biglang namutla. "Ulan, ayos ka lang ba?" Tanong ko habang pilit na tumatayo para lapitan siya. Hindi siya sumagot. Napaupo siya sa lupa at tinakpan ang kanyang mga tenga. "Maingay. Masyadong maingay ang tubig. Daddy! Daddy, tulong!" Ang tawag na yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ko. "Dalisay!" Muntik ko nang maisigaw, pero pinigilan ko ang aking sarili. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Ulan, makinig ka sa akin. Nandito ako. Walang mangyayaring masama. Hindi ka malulunod." Nanginginig siya sa loob ng aking mga bisig. Ang tubig, malamig ang tubig, siklab. Madilim. Hindi ako makahinga. Dumating si Ginhawa at agad na kinuha si Ulan mula sa akin. "Pasensya na kayo, siklab. Ganito talaga ang bata kapag nakakakita ng maraming tubig." Simula noong mahanap ko siya sa ilog, takot na siya sa kahit anong malakas na agos o tunog ng tubig. Tumingin ako nang diretso sa mga mata ni Ginhawa. "Bakit hindi mo siya dinala sa doktor o sa pulis para mahanap ang mga magulang niya?" Yumuko si Ginhawa, iniiwas ang kanyang tingin. "Wala kaming pera, siklab, at gaya ng sinabi ko sa inyo, natatakot ako sa mga taong nakita ko sa tulay noong gabing iyon. Mas mabuti nang dito siya, sa piling ko, kaysa mapunta siya sa kamay ng mga mamamatay tao." "Pero hindi siya sa'yo, Ginhawa." Bulong ko. Ang boses ko ay puno ng nakatagong pighati. "Alam ko po," sagot niya. "Pero ako ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay." Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Ulan, sa kabilang sulok ng dampa, napansin ko ang kanyang lumang jacket na nakasabit sa isang pako. May kung anong kumikinang na lumitaw mula sa bulsa nito. Dahan-dahan akong lumapit. Maingat kong kinuha ang bagay na yon. Biglang tumigil ang mundo ko. Ito ay isang pendant na pilak, hugis bituin. Sa likod nito, may nakaukit na maliliit na titik. "To my brightest star, Dalisay." Ito ang huling regalo ko sa kanya sa kanyang ika-5 kaarawan. Ang bituin na sumasagisag sa pag-asa at liwanag ng aming pamilya. Hawak-hawak ko ito. Ramdam ko ang lamig ng pilak pero ang init ng alaala ay nagpapaiyak sa akin sa dilim. Buhay siya. Ang anak ko ay buhay. At nasa tabi ko lang siya. Pero kasabay ng kagalakang ito ay ang isang matinding galit. Si Lilo ay nagpapakasasa sa aking yaman, habang ang aking prinsesa ay natutulog sa sahig na kawayan at natatakot sa tunog ng tubig. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Ulan kanina ay babayaran ni Lilo ng dugo. Ibinalik ko ang matday chuen sa bulsa ng jacket. Hindi pa ito ang tamang panahon para aminin ang lahat. Kailangan ko munang bawiin ang lakas ko. Kailangan kong protektahan si Ulan mula sa anino ng kanyang nakaraan habang inihahanda ko ang aming pagbabalik. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa labas. Hindi motorsiklo, kundi mga boses ng mga kapitbahay na balisa. "Ginhawa! Ginhawa! Lumabas kayo!" Sigaw ng isang lalaki. May mga estrangherong nagtatanong sa palengke. May dala silang litrato ng isang lalaking nakasuit. Mukhang hinahanap ang taong tinulungan niyo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang mga tauhan ni Lilo, hindi sila tumitigil. Alam nilang hindi pa ako patay. Tumingin sa akin si Ginhawa, puno ng takot. "Si Club, kailangan niyo nang umalis.
Kapag nahanap nila kayo dito, damay kaming lahat. Hindi ako aalis nang wala si Ulan, matigas kong sabi. Ano? Gulat na tanong ni Ginhawa. Kung mahanap nila ako, mahanap din nila ang batang ito. At alam niyo kung anong gagawin nila sa kanya kapag nalaman nilang siya ang nawawalang anak ni Siklab Agusan. Pagtatapos ko na nagpatahimik kay Ginhawa. Sa labas, narinig ko ang muling harurot ng mga makina. Papalapit na sila. At sa pagkakataong ito, wala kaming mapagtataguan. Tapos na ang problema mo sa mag-amang Agusan, Boss Lilo. Nang marinig ko ang pangalang iyon, halos tumigil ang paghinga ko. Lilo Malaya. Ang kanang kamay ni Don Siklab na siyang dahilan kung bakit ako napaalis sa mansyon noon. Alam ko kung gaano siya katuso at kasama. Kung ibabalik ko ang batang ito sa kalsada, para ko na rin siyang isinuob sa apoy. Kaya kahit nanginginig ang aking mga tuhod, binuhat ko ang bata at tumakbo ako palayo. Tinahak ko ang madidilim na eskinita hanggang sa makarating kami dito sa Baryo Putikan. Dito, itinuring ko siyang parang sarili kong apo. Pinangalanan ko siyang Ulan dahil ang langit ang tanging saksi sa muli niyang pagsilang mula sa kamatayan. Nanay Ginhawa, bakit po kayo natulala? Nagbalik ako sa kasalukuyan nang naramdaman ko ang paghila ni Ulan sa aking duster. Nakatingin din pala sa akin si Siklab. Ang kanyang mga mata, tila binabasa ang bawat hibla ng aking konsensya. Wala anak, may naalala lang si nanay. Pilit kong ngiti habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Tumingin ako kay Siklab. Siklab, kung totoo mang wala kang maalala, kailangang maging maingat tayo. Ang mga taong naghahanap sa iyo ay hindi basta-basta. Sila ang mga lobong nakadamit tupa. Tumayo si Siklab. Kahit halatang nahihilo pa, ay pinilit niyang maglakad patungo sa bintana. Bakit mo ako tinutulungan, Ginhawa? Isang taong hindi mo naman kakilala. Bakit mo itinataya ang buhay niyo ni Ulan para sa akin? Napayuko ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na alam kong siya ang dating amo ko. Hindi ko kayang sabihin na ang batang tinatawag kong anak ay ang tagapagmana ng lahat ng yaman niya. Natatakot ako. Natatakot akong kapag nalaman niya ang totoo, kukunin niya si Ulan at maiiwan akong mag-isa sa dilim. Makasarili na, kung makasarili. Pero si Ulan lang ang nagbigay ng kulay sa tuyot kong buhay. Dahil tao rin ako, Siklab, alam ko ang pakiramdam ng tinatraydor at iniiwan sa kawalan. Sagot ko na lang. Biglang naging alerto ang mukha ni Siklab. Muli naming narinig ang ingay sa labas. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito tunog ng motor. May mga yabag ng sapatos na papalapit sa aming pinto. Mabibigat na hakbang. Ginhawa, itago mo si Ulan sa ilalim ng higaan. Bilis! Utos ni Siklab sa isang boses na hindi mo matatanggihan. Paano kayo? Tanong ko habang kinakabig si Ulan. Huwag niyo akong alalahanin. Gawin niyo na no. Isinilid ko si Ulan sa ilalim ng kawayang higaan at tinakpan ng mga lumang kumot at sako. Huwag kang mag-iingay, anak. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Bulong ko sa kanya. Nakita ko ang takot sa mga mata ng bata. Ang parehong takot na nakita ko noong gabing kinuha ko siya sa ilog. Plag, bumukas ang pinto ng aming dampa. Pumasok ang dalawang lalaking naka-jacket na itim. May mga tato sa braso at mukhang mga kulasisi ni Satanas. Magandang hapon, Nay. Sabi ng isa na may mapanuyang ngiti. May hinahanap lang kaming estranghero. Matangkad, maputi, at mukhang mayaman kahit madumi. Tumingin sila sa sulok kung nasaan si Siklab. Nakaupo si Siklab doon, nakayuko at tila ba isang pulubing walang malay sa mundo. Sino yan? Tanong ng pangalawang lalaki habang tinuturo si Siklab gamit ang dulo ng kanyang baril na nakasukbit sa baywang. Iyan po ba? Ang pinsan ko pong si Siko. Galing po sa probinsya, medyo may sira po sa ulo kaya dinala dito para alagaan. Pagsisinungaling ko habang nanginginig ang boses. Lumapit ang lalaki kay Siklab.
Itinaas nito ang baba ni Siklab gamit ang isang kahoy. Pinagmasdan nilang maigi ang mukha ni Siklab na ngayon ay puno ng balbas at dumi. Parang hawig doon sa litrato ni boss. Bulong ng isa. Malayo pare. Yung hinahanap natin ay mukhang CEO. Itong isang to amoy lupa na. Tawa ng kasama niya. Hiningal ako sa kaba. Pero bago sila lumabas, napansin ng isa ang jacket ni Ulan na nakasabit sa pako. Ang jacket kung saan nakatago ang Mat Daichuin na bituin. Maganda itong jacket na to Pangbata. May anak ka ba dito matanda? Wala po. Napulot ko lang po yan sa basurahan para gawing basahan. Mabilis kong sagot. Kinuha ng lalaki ang jacket at inalog ito. Ting! Isang tunog ng bakal na tumama sa sahig ang narinig namin. Ang pilak na Mat Daichuin ay gumulong sa sahig. Saktong huminto sa tapat ng sapatos ng lalaki. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Pilak? At may ukit na pangalan? DALISAI. Pagbasa niya ng malakas, nanlamig ang buong katawan ko. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Siklab mula sa kanyang kinauupuan. Ang lihim na pilit kong itinago sa loob ng 2 taon ay tila sasabog na sa harap ko. Saan niyo nakuha ang alahas na ito? Bulyaw ng lalaki. Sabay hila sa aking damit. Huwag niyo siyang sasaktan. Nagulat ang lahat nang biglang sumigaw si Siklab. Tumayo siya ng tuwid. Nawala ang pagkukunwaring baliw. Ang kanyang tindig ay nagbago. Bumalik ang aura ng isang makapangyarihang leon. Bitawan mo ang matanda, sabi ni Siklab sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Aba, nagsasalita pala ang baliw. Sino ka ba talaga? Ako ang taong papatay sa inyo kapag hindi niyo binitawan ang nanay ko. Banta ni Siklab. Sa gitna ng tensyon, biglang lumabas si Ulan mula sa kanyang pagtatago. Huwag niyo pong saktan si Nanay Ginhawa, tili ng bata habang tumatakbo patungo sa amin. Nang makita ng lalaki ang mukha ni Ulan, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa alahas, tumingin sa bata, at pagkatapos ay tumingin kay Siklab. Diyos ko, ikaw ang batang yon. Buhay ang anak ni Agusan, sigaw ng lalaki habang binubunot ang kanyang baril. Cliffhanger. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na dampa. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan, ngunit nakita ko ang pagtalsik ng dugo sa puting dingding na kawayan habang si Ulan ay sumisigaw sa takot. Muli nating buksan ang pintuan ng ating mga puso para sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa bawat marangyang tahanan, may mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga nagniningning na sahig. Ngunit paano kung ang mismong yaman na inaakalang proteksyon ay siya palang magiging hawla para sa isang inosenteng bata? Sabi nila, ang sugat sa balat ay madaling gamutin, pero ang sugat sa alaala ay tila isang malalim na balon. Hindi mo alam kung kailan ka mahuhulog at kung kailan mo muling makikita ang liwanag. Amoy ng pulbura. Iyon ang huling bagay na tumatak sa aking pandama bago ang lahat ay naging mabilis na parang kidlat. Hindi ako tinamaan. Ang bala ay bumaon sa posteng kawayan. Ilang pulgada lang ang layo sa balikat ko. Sa gitna ng takot at gulo, ang instinct na matagal ko nang itinago bilang isang makapangyarihang CEO ay biglang sumabog. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, pero sa isang iglap, nasunggaban ko ang braso ng lalaki, pinihit iyon, at narinig ang lagutok ng kanyang buto. Umalis na kayo! Bilis! Sigaw ko kay Ginhawa habang pinatutumba ang isa pang lalaki. Hindi nagtagal, dumating ang tulong. Hindi ang mga tauhan ni Lilo, kundi ang mga lihim na security personnel na tinawagan ko gamit ang isang lumang telepono na nakuha ko sa palengke kaninang madaling araw. Sa isang iglap, ang maliit na dampa ni Ginhawa ay napalibutan ng mga itim na SUV. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng aking master bedroom sa mansyon ng Gintong Sinag.
Ang siklab na nakita ko sa salamin ay hindi na ang gusgusin at sugatang lalaki sa Baryo Putikan. Nakasuit na ako, malinis ang buhok, at balik sa pagiging makapangyarihang CEO ng Agusan Software Inc. Pero sa likod ng marangyang suot na ito, ramdam ko pa rin ang bawat sugat na tinamo ko sa Baryo Putikan. Hindi ang mga sugat sa balat, kundi ang mga sugat sa aking budhi. Sa labas ng aking silid, naririnig ko ang mahinang yabag ng mga paa sa makapal na carpet. Binuksan ko ang pinto at doon, nakita ko sila. Si Ginhawa ay nakasuot ng malinis na uniforme ng isang yaya pero halatang hindi siya mapakali. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hallway, tila takot na humakbang dahil baka madumihan ang kumikinang na sahig. At sa tabi niya, si Ulan, nakasuot ang aking anak ng isang bagong bestidong kulay asul. Nakapusod ang kanyang buhok at sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, lalong kuminang ang kanyang mga mata. Iginala niya ang kanyang paningin sa mga painting, sa mga estatwang gawa sa ivory, at sa malaking hagdanan na gawa sa Nara. Si Club, tawag ni Ulan sa akin, pero agad siyang siniko ni Ginhawa. Anak, Sir ang itawag mo sa kanya. Sir si Club, bulong ni Ginhawa na may halong kaba. Lumapit ako sa kanila at lumuhod para mapantayan ang tingin ni Ulan. Huwag niyo nang intindihin ang mga protocol na yon. Ginhawa, gaya ng napag-usapan natin, magtatrabaho ka dito bilang espesyal na tagapangalaga ng batang ito. Walang sino man sa mansyong ito ang pwedeng mag-utos sa inyo maliban sa akin. Pero doon si Club, baka po magduda ang mga tao. Sabi ni Ginhawa, hayaan mo silang magduda. Sasabihin ko sa lahat na kayo ang nagligtas sa buhay ko at ang pagtira nyo dito ay bahagi ng pasasalamat ko. Iyon lang ang kailangan nilang malaman. Matigas kong sagot. Gusto ko silang yakapin. Gusto kong isigaw sa buong mundo na ito ang anak ko. Pero kailangan kong magtimpi. Si Lilo ay nandoon pa rin sa labas. Nagmamasid, naghihintay ng maling pagkilos ko. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matangkad na babaeng naka-red dress at high heels ang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng matunog na tak-tak-tak sa sahig. Si Hirati Marindu, ang aking executive assistant na alam kong may lihim na ugnayan kay Lilo. Huminto siya sa harap namin, tinaasan ng kilay si Ginhawa at pagkatapos ay tinitigan si Ulan ng may pandidiri. Si Club, darling, mabuti at nakabalik ka na, sabi ni Hirati habang tinatangkang humalik sa pisngi ko. Pero iniwas ko ang aking mukha. Pero sino itong mga kasama mo? Isang matandang amoy araw at isang batang pulubi? Don't tell me. Sila ang heroes mo. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Ulan sa kamay ni Ginhawa. Yumuko ang bata. Tila gustong magtago. Hirati, mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Banta ko sa kanya. Ang boses ko ay mababa at puno ng panganib. Sila ang mga panauhin ko. At sa oras na marinig ko ulit ang pangungutya mo sa kanila, hinding-hindi ka na makakatapak sa mansyong ito. Mukhang nabigla si Hirati sa aking reaksyon. Si Club, I was just joking. Pero look at her. She's filthy. Baka may dalang kung anong sakit yan mula sa slums. You shouldn't let these kinds of people inside our circle. Filthy. Nginisiyan ko siya. Ang mas madumi ay ang mga taong nagpapanggap na kaibigan pero handang pumatay para sa pera. Hirati, lumabas ka na. May meeting pa tayo mamaya. Doon mo na lang ibuhos ang energy mo. Padabog na umalis si Hirati pero bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya kay Ulan nang may masamang tingin. Isang tingin na punong-puno ng paghihinala. Alam kong kailangan kong maging mas alerto. Ayos ka lang ba, Ulan? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang balikat. Opo, sir. Ang ganda po ng bahay niyo. Parang sa mga kwento ni nanay tungkol sa mga palasyo. Sagot ni Ulan, bagaman may bakas pa rin ng takot sa kanyang tinig. Palasyo mo rin ito, Ulan? Pakiramdaman mo lang ang paligid, sabi ko sa kanya. Ipinasyal sila ng isa pang katiwala
sa kanilang kwarto. Pero habang naglalakad sila, tila may kung anong magnetong humihila kay Ulan. Huminto siya sa tapat ng isang pinto sa dulo ng hallway. Iyon ang kwarto ni Dalisay. Ang kwartong 2 taon ko nang hindi binubuksan. Ang kwartong nananatiling sarado, puno ng mga laruan at gamit na hindi na nagamit. Ulan, huwag dyan! Tawag ni Ginhawa. Pero tila hindi siya naririnig ng bata. Dahan-dahang itinuon ni Ulan ang kanyang kamay sa doorknob para akong napako sa kinatatayuan ko. Pwede ko siyang pigilan, pero may bahagi sa akin na gustong makita kung ano ang mangyayari. Pinihit ni Ulan ang knob. Bukas ito. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng lavender at baby powder ay agad na humalimuyak. Ang mga kulay rosas na dingding, ang malaking teddy bear sa kama, at ang maliit na piano sa sulok. Lahat ng yon ay tila bumuhay sa mga multo ng nakaraan. Nagsimulang maglakad si Ulan patungo sa gitna ng kwarto. Hinawakan niya ang isang manika na nakapatong sa mesa. Bigla, binitawan niya ang manika. Aray! Ang ulo ko! Tili ni Ulan. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang muka ay namutla at nagsimulang pumatak ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Dalisay, Ulan! Patakbo akong lumapit sa kanya. Ang ulan. Ang ilog. Daddy, bakit madilim? Sigaw ni Ulan habang nanginginig ang buong katawan. Ayoko na. Masakit. Daddy, tulong. At sa harap ko bumagsak si Ulan sa sahig. Nawalan siya ng malay sa gitna ng kwartong dati niyang pag-aari. Habang ang mga alaala ng trahedya ay tila unti-unting sumasabog sa loob ng kanyang isipan. Masakit. Parang may mga karayom na tumutusok sa loob ng aking ulo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi na ang pamilyar na butas-butas na bubong ng dampa ni Nanay Ginhawa ang nakita ko. Sa halip, isang puting kisame na may magagarbong ukit ang bumungad sa akin. Malambot ang higaan, amoy bulaklak ang paligid. Pero bakit parang mas gusto ko pang bumalik sa aming banig sa Baryo Putikan? Ulan! Salamat sa Diyos! Gising ka na, anak! Boses iyon ni Nanay Ginhawa. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko, hawak ang aking kamay. Bakas ang puyat sa kanyang mga mata. Nay, nasaan tayo? Bakit po ako narito? Mahina kong tanong. Nasa mansyon pa rin tayo ni Sir Cyclab, anak. Nawalan ka ng malay kanina sa loob ng kwartong iyon, sabi ng doktor. Sobrang pagod lang daw at baka nabigla ang isipan mo. Paliwanag ni Nanay, pero alam ko sa tono ng kanyang boses na may iba pa siyang inaalala. Pilit akong bumangon. Kahit nahihilo pa, may kung anong humihila sa akin na bumalik sa dulo ng hallway, sa kwartong kulay rosas. Nay, may narinig akong kanta. Bulong ko. Kanta? Wala namang kumakanta rito, anak. Baka nananaginip ka lang. Hindi ako naniwala. Alam ko ang himig na yon. Isang malambing na tunog ng mga bakal na nagtatamaan. Isang hopnhack o music box. Nang makatulog muli si Nanay Ginhawa sa pagod, dahan-dahan akong bumaba sa kama. Pinilit kong maglakad ng walang tunog, gaya ng turo ni Nanay kapag nagtatago kami sa mga tauhan ni Lilo. Narating ko muli ang pinto. Bahagya itong nakabukas. Sa loob, nakita ko si Sir Cyclab. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng maliit na kama. Hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Iyon ang pinagmumulan ng musika. Twinkle, twinkle, little star. Ang bawat nota ay tila isang susi na nagbubukas ng isang pintong. Matagal nang matagal nang nakakulong sa aking isipan. Bawat nota ay tila isang patak ng tubig na bumubuhay sa isang tuyot na lupain. Twinkle, twinkle, little star. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking mga daliri ay kusang gumagalaw. Sumasabay sa ritmo ng musika. Parang narinig ko na ito noon, hindi sa radyo ni Nanay Ginhawa, kundi sa isang lugar na mas mainit, mas mabango, at mas ligtas. Ulan? Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Sir Cyclab.
Mabilis niyang isinara ang hopniak at tumayo. Kita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Si Sir Cyclab na laging matikas at matigas ang mukha, ngayon ay parang isang batang nawawala. Pasensya na po, sir. Narinig ko lang po kasi yung musika. Hingi ko ng paumanhin habang nakayuko. Lumapit siya sa akin. Akala ko ay papagalitan niya ako dahil pumasok ako sa kwartong bawal. Pero laking gulat ko nang maramdaman ko ang kanyang malaking palad sa aking ulo. Marahan niyang hinaplos ang aking buhok. Nagustuhan mo ba ang tugtog? Tanong niya sa isang boses na napakalambot, malayo sa boses na ginamit niya kay Ma'am Hirati kanina. Opo, sir. Parang nakakaantok po. Parang narinig ko na po yun sa panaginip ko. Sagot ko ng tapat. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata. Ulan, maari bang hawakan ko ang buhok mo? May kung anong dumilang na sumabit. Tumango ako. Habang abala siya sa likuran ko, naramdaman ko ang isang bahagyang hapdi, tila may isang hibla ng buhok na nabunot. Pero hindi ako kumibo. May kung anong pakiramdam sa loob ko na nagsasabing mapagkakatiwalaan ko ang lalaking ito. Ulan, may itatanong ako sa'yo. Sabi niya habang pinatititig ako sa kanya. Naalala mo ba ang Mat Daichuen na bituin? Yung nasa jacket mo? Napahawak ako sa bulsa ko, pero naalala kong na kay nanay ginhawa na yon. Opo, sir. Sabi ni nanay. Kasama ko na daw po yon nung nahanap niya ako. Bakit po? Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang aking kamay at iginiya ako sa harap ng isang malaking painting sa pader. Larawan iyon ng isang magandang babae na may hawak na sanggol. Ang babae ay may suot na Mat Daichuen na katulad ng sa akin. Sino po sila, sir? Siya ang asawa ko. At ang anak ko. Mahina niyang sagot. Ang anak ko na si Dalisay. Biglang sumakit na naman ang ulo ko. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa aking balintataw. Isang malakas na ulan, ang pagbasag ng salamin, at isang boses na sumisigaw ng aking pangalan. Dalisay, Dalisay, kumapit ka. Aray, napahawak ako sa aking sentido at muntik nang matumba. Agad akong nasalo ni Sir Cyclab. Ulan, ayos ka lang ba? Sir, sino po si Dalisay? Bakit po parang naririnig ko ang pangalan niya sa loob ng ulo ko? Tanong ko habang lumuluha na hindi ko alam kung bakit. Bago pa siya makasagot, isang matalim na boses ang pumutol sa sandaling iyon. Si Club! What is going on here? Nandoon si Ma'am Hirati sa pintuan, nakapamewang at ang kanyang muka ay parang sasabog sa galit. Bakit mo kasama ang batang yan sa kwartong ito? You know this place is sacred. At bakit mo siya hinahawakan ng ganyan? Binitawan ako ni Sir Cyclab pero nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Tila proteksyon laban sa matatalim na tingin ni Ma'am Hirati. Hirati, I told you to stay out of my private matters. Malamig na sabi ni Sir Cyclab. Ulan is staying here at kahit anong kwarto sa mansyong ito, pwede niyang pasukin. You're losing your mind, Cyclab! Sigaw ni Hirati. Dahil lang ba kamukha niya si Dalisay? She's just a common beggar. Isang batang galing sa putikan. Huwag mong sabihing balak mo siyang gawing kapalit ng anak mo. Lumabas ka, Hirati. Ngayon din. Utos ni Sir Cyclab na may halong banta. Padabog na umalis si Ma'am Hirati, pero bago siya lumayo, narinig ko ang kanyang bulong na puno ng lason. Hindi ko hahayaang sirain ng batang yan. Ang mga plano namin ni Lilo. Magbabayad kayo. Natakot ako. Hinawakan ko ang laylayan ng damit ni Sir Cyclab. Sir, baka po tama si Ma'am. Baka po hindi ako dapat narito. Pababalikin niyo na po ba kami ni Nanay Ginhawa sa Baryo Putikan? Tumingin sa akin si Sir Cyclab. May isang uri ng determinasyon sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Hinding-hindi ka na babalik doon, Ulan. Pangako ko yan sa'yo. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Malalaman natin ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Napansin ko na laging may kausap sa telepono si Sir Cyclab at laging may mga lalaking nakasuit na labas-masok sa kanyang opisina.
Si Nanay Ginhawa naman ay tila lalong naging balisa. Madalas ko siyang makitang nagdarasal sa harap ng altar sa aming kwarto. Isang gabi, habang naglalakad ako patungo sa kusina para kumuha ng tubig, nadaanan ko ang opisina ni Sir Siklab. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita ko siyang nakaupo, hawak ang isang puting sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sumilip ako ng kaunti. Nakita ko ang isang papel na may maraming numero at graphs. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang mga salitang nakasulat sa pinakababa na nakabold at malaki. Hindi ko gaanong naiintindihan ang lahat ng nakasulat, pero nakita ko ang numerong 95%. Biglang napasandal si Sir Siklab sa kanyang upuan. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga palad at nagsimulang humikbi. Hindi iyon hikbi ng lungkot, kundi hikbi ng isang taong nakahanap ng kayamanang akala niya ay nawala na habang buhay. Dalisay, bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Anak ko, buhay ka nga. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Dalisay, ako ba ang tinutukoy niya? Sa sobrang kaba ko, aksidente kong nasagi ang isang vase na nasa labas ng pinto. Klang! Nabaling ang tingin ni Sir Siklab sa pinto. Agad niyang itinago ang papel sa ilalim ng mga dokumento at tumayo. Sino yan? Tawag niya. Tumakbo ako palayo. Tumakbo ako patungo sa kwarto namin ni Nanay Ginhawa. Hinihingal ako, nalilito, at natatakot. Kung ako nga si Dalisay, bakit hindi ko maalala ang mukha niya? At kung ako ang anak niya, bakit kailangan niyang gawin ang pagsusuring iyon sa lihim na paraan? Pero hindi pa ako nakakarating sa aming kwarto nang may biglang humablot sa braso ko mula sa isang madilim na sulok ng hallway. Isang mabahong amoy ng sigarilyo at mamahaling pabango ang sumalubong sa akin. Narinig mo ang lahat, hindi ba? Iyon ang boses ni Lilo Malaya, ang taong sinasabi ni Nanay Ginhawa na dapat naming iwasan. Nakangiti siya sa akin, pero ang kanyang mga mata ay parang sa isang ahas na handang manuklaw. Bitawan niyo po ako. Sigaw ko, pero tinakpan niya ang bibig ko. Masyadong matalino ang daddy mo, Dalisay, pero nakalimutan niyang sa larong ito, ang mas mabilis ang siyang nananalo. Bulong ni Lilo. Kung akala niya ay tapos na ang lahat dahil nahanap ka na niya, nagkakamali siya. Dito palang magsisimula ang tunay na bangungot mo. Cliffhanger. Binuhat ako ni Lilo at mabilis na tinahak ang daan patungo sa fire exit ng mansyon. Sinubukan kong sumigaw, pero wala akong boses na mailabas. Mula sa malayo, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Sir Siklab at ang kanyang sigaw na puno ng kaba. Ulan! Ulan, nasaan ka? Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso kung saan ang bawat tibok ay may dalang pangamba at bawat hininga ay puno ng pag-asa. Sinasabing ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngunit paano kung ang katotohanan ito ang siya ring maglalagay sa atin sa mas malaking panganib? Minsan, ang pag-ibig ng isang magulang ay nasusukat hindi sa kung gaano kalakas ang kanyang pagsigaw, kundi sa kung gaano niya kayang manahimik para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Hawak ko ang puting papel na tila ba ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Higit pa sa anumang kontrata ng bilyong pisong halaga, higit pa sa titulo ng aking kumpanya. Memorandum, Biological Father. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga titik na tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Pagkatapos ng 2 taon ng dilim, ng paninisi sa sarili, at ng pag-asang unti-unti nang namamatay, narito na ang sagot. Buhay ang anak ko. Buhay si Dalisay. Ang batang tinatawag nilang Ulan. Ang batang nagligtas sa akin sa loob ng compartment. Ang batang may peklat na karit ng buwan. Siya ang aking prinsesa.
Gusto kong sumigaw. Gusto kong takbuhin ang kanyang kwarto, gisingin siya, at yakapin ng napakahigpit hanggang sa mawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi na siya si Ulan na taga Baryo Putikan. Siya si Dalisay Agusan, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Ginhawa. Bakas ang kaba sa kanyang mukha nang makita ang hawak kong papel. "Don si Club!" Bulong niya. "Ginhawa, look!" Ipinakita ko sa kanya ang resulta. Totoo ang hinala ko. Siya si Dalisay, ang anak ko. Nahanap ko na siya. Imbes na matuwa, biglang namutla si Ginhawa. Nagmamadali siyang lumapit sa akin at sinarado ang pinto ng maigi. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ko, ang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. "Pakiusap, Don si Club. Huwag niyo munang sasabihin sa kanya. Huwag niyo munang ipapaalam sa kahit kanino." Pagmamakaawa niya. Kumunot ang noo ko. Bakit? 2 taon ko siyang hinanap, Ginhawa. 2 taon akong namatay sa pangungulila. Ngayong narito na siya. Bakit ko itatago ang katotohanan? Dahil sa oras na malaman ni Lilo Malaya ang totoo, hindi na siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang sinimulan niya noon. Sagot ni Ginhawa, ang boses niya ay nanginginig sa takot. "Don si Club, nakita ko ang mga mata ng mga lalaking yon sa tulay. Hindi sila titigil. Mas lalo silang magiging mapanganib dahil alam nilang may buhay na saksi sa krimen nila. Si Dalisay, si Ulan. Siya ang ebidensya." Napatigil ako. Ang kagalakang nararamdaman ko ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Tama si Ginhawa. Si Lilo ay nasa loob pa rin ng kumpanya. Ang kanyang mga galamay ay nakakalat sa bawat sulok ng mansyong ito. Si Hirati ay laging nakabantay. Sa oras na ipahayag ko ang katotohanan, nilalagay ko ang target sa likod ng aking anak. Pero hanggang kailan? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pighati. Hanggang kailan ko titiisin na tawagin niya lang akong sir? Hanggang kailan ko titiisin na makitang yumuyuko siya sa harap ko dahil akala niya ay isa lamang siyang hamak na katulong? Hanggang sa masiguro nating ligtas na siya, Don si Club. Madiing sabi ni Ginhawa. Mas mabuting tawagin kanyang sir, pero buhay at kasama mo, kaysa tawagin kanyang daddy sa loob ng isang kabaong. Napaupo ako sa aking swivel chair. Binitawan ko ang papel. Ang bawat salita ni Ginhawa ay parang sampal ng katotohanan. Bilang CEO, sanay akong kontrolin ang lahat. Pero bilang ama, nararamdaman ko ang aking kawalan ng kapangyarihan. Kinabukasan, lumabas ako ng opisina at nakita ko si Ulan na tumutulong kay Ginhawa sa pagpupunas ng mga muebles sa sala. May suot siyang apron na masyadong malaki para sa kanyang maliit na pangangatawan. "Ulan?" Tawag ko. Agad siyang tumayo ng tuwid at yumuko. "Magandang umaga po, Sir si Club. May kailangan po ba kayo? Gusto niyo po ba ng kape?" Ang salitang sir ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso sa bawat bigkas niya nito. Ang sariling kong anak, ang aking Dalisay, ay nakatingin sa akin nang may paggalang pero may distansya. Ang distansyang ako mismo ang kailangang panatilihin para sa kanyang ikabubuti. Hindi na Ulan. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka, sabi ko. Pilit na pinapatigas ang aking boses para hindi mahalata ang aking paghikbi. "Opo, sir. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa amin ni Nanay Ginhawa." Nakangiting sagot niya. Isang ngiti na napakalinis, walang malay sa madilim na mundong kinapapalooban niya ngayon. Naglakad ako palayo, ngunit bawat hakbang ko ay parang may nakakabit na kadena. Pumasok ako sa library, hindi ko alam na sa isang madilim na sulok, may isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap sa likod ng isa sa mga libro. Isang hidden camera. Samantala, sa isang malayong opisina sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Lilo Malaya sa harap ng kanyang computer screen. Hawak niya ang isang baso ng whiskey
Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Pinapanood niya ang footage mula sa mansyon. Nakita niya ang bawat reaksyon ko. Ang pag-iyak ko sa opisina habang hawak ang papel, ang paraan ng pagtingin ko kay Ulan sa sala, at ang pagluhod ni Ginhawa sa harap ko. Anong meron sa batang yan, si Club? Bulong ni Lilo sa kanyang sarili. Bakit mo siya tinitingnan na parang nakakita ka ng anghel? Inadjust ni Lilo ang focus ng camera. I-zoom niya ang screen sa mukha ni Ulan habang nagpupunas ito ng alikabok malapit sa bintana. Ang liwanag ng araw ay tumama sa pisngi ng bata. Doon, nakita ni Lilo ang marka. Ang peklat na hugis karit ng buwan. Dahan-dahang naibaba ni Lilo ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang nakakapangilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang mandaragit na sa wakas ay nakumpirma ang kanyang hinala. Hindi maaari. Bulong ni Lilo. May halong tawa na parang galing sa hukay. Buhay ang batang agusan. Buhay si Dalisay. Kinuha niya ang kanyang telepono at may denial na numero. Ang kanyang boses ay naging madiin at puno ng lason. Hirati, kailangan nating kumilos ngayon din. Ang batang kasama ni si Club. Siya ang susi para tuluyan nating makuha ang lahat. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis sa mansyong yon ng buhay. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kabanatang susubok sa inyong katatagan? Sinasabing, ang pinakamatinding kalaban ay hindi ang taong nasa harap mo, kundi ang ahas na matagal mo nang pinapakain sa loob ng sarili mong tahanan. Ngayong araw, masasaksihan natin kung paano gagamitin ng kasamaan ng isang inosenteng bata upang pabagsakin ang isang higante. Paano kung ang yaman na iyong pinaghirapan ay maging mitya ng buhay ng kaisa-isa mong bituin? Samahan niyo kami sa isang madilim na yugto ng pagtataksil at sakripisyo. Ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon ng mga agusan ay tila walang pahiwatig ng panganib. Abala si Ulan sa pagdidilig ng mga rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang daddy. Bagaman, Sir si Club pa rin ang tawag niya rito sa harap ng ibang tao. Sa bawat patak ng tubig, may munting himig siyang kinakanta. Isang himig na dahan-dahang bumabalik mula sa kanyang kinalimutang kahapon. Ulan anak, isang malambing ngunit malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Ulan at nakita si Hirati. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumititig ng diretso sa bata. Ma'am Hirati, magandang umaga po. Bakit po kayo nandito sa labas? Mainit po ang araw. Magalang na bati ni Ulan. May munting pabor sana ako, Ulan, sabi ni Hirati habang hinahawakan ang balikat ng bata. Ramdam ni Ulan ang panginginig ng mga daliri ng assistant. Alam mo naman na sumasakit ang ulo ni Sir Siklab mo, di ba? May nakalimutan akong bilhing gamot sa butika sa labas lang ng subdivision. Gusto ko sanang ikaw ang kumuha para maisurpresa natin siya. Kapag nalaman niyang ikaw ang nagmalasakit, tiyak na mas lalo siyang matutuwa sa'yo. Dahil sa busilak na puso at kagustuhang mapalapit sa kanyang ama, hindi nagduda ang bata. Sige po, ma'am. Sasabihan ko lang po si Nanay Ginhawa para hindi siya mag-alala. Huwag na! Mabilis na pigil ni Hirati. Mabilis lang naman ito. 5 minuto lang ay balik ka na. Nandoon na ang sasakyan sa likod ng gate. Sige na, lumakad ka na. Nag-aalangan man ay sumunod si Ulan. Habang naglalakad siya patungo sa likod na gate, hindi niya napansin ang mapanuyang ngabon ng ngiti sa mga labi ni Hirati. Ang bawat hakbang ng bata ay tila paglalakad patungo sa loob ng bibig ng isang lobo. Samantala, sa loob ng kusina, biglang nakaramdam ng kaba si Ginhawa. Nalaglag ang hawak niyang baso at nabasag ito sa sahig. Ulan? Ulan, nasaan ka? Tawag ni Ginhawa. Walang sumasagot.
Lumabas siya sa hardin at tanging ang hose na tumutulo pa ang nakita niya. Agad siyang tumakbo patungo sa likod ng mansyon. Ang kanyang hinala ay unti-unting nagiging katotohanan. Pagdating niya sa gate, nakita niya ang isang itim na van na humaharurot palayo. Sa bintana ng van, nakita niya ang maliit na kamay ni Ulan na pilit na kumakatok sa salamin. "Ulan, ang anak ko!" Sigaw ni Ginhawa. Hindi alintana ang kanyang katandaan. Hinabol ni Ginhawa ang sasakyan. Nagawa niyang mahawakan ang gilid ng bukas pang pinto ng van bago ito tuluyang sumibat. "Bitawan niyo ang bata! Mga hayop kayo!" Sigaw ni Ginhawa habang pilit na nakikipagbuno sa lalaking nasa loob. "Bitaw, matanda!" Bulyaw ng isang lalaking nakamaskara. Isang marahas na sipa ang tumama sa dibdib ni Ginhawa, ngunit hindi siya bumitaw. Kinagat niya ang braso ng lalaki, pilit na ginagawa ang lahat upang mailigtas ang kanyang mahal na alaga. Ngunit ang kasamaan ay walang awa. Isang malakas na hampas ng dulo ng baril ang tumama sa ulo ni Ginhawa. Sa isang iglap, nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Tumalsik ang matanda sa matigas na semento ng kalsada habang ang van ay mabilis na naglaho sa kanto. Dugo ang unang nakita ni Siklab nang makarating siya sa likod ng gate matapos makarinig ng kaguluhan. Doon, nakahandusay ang duguang si Ginhawa, pilit na itinuturo ang direksyong tinahak ng mga kumuha kay Ulan. "Don Siklab, si Ulan." Kinuha nila. "Si Lilo." Hirap na sabi ni Ginhawa bago ito tuluyang mawala ng malay. "Ginhawa, Ginhawa, gumising ka!" Sigaw ni Siklab. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Binuhat niya ang matanda at sumigaw sa kanyang mga bodyguard. "Dalhin siya sa ospital, ngayon din." Pabalik na si Siklab sa loob ng mansyon nang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Lilo Malaya ang bumungad sa screen. Nakaupo ito sa isang madilim na bodega at sa likod niya, nakita ni Siklab si Ulan na nakatali sa isang upuan. May piring ang mga mata at umiiyak ng walang tunog. "Lilo, hayop ka! Pakawalan mo ang anak ko!" Bulyaw ni Siklab. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong mansyon. Tumawa si Lilo, isang tawang nakakapangilabot. "Anak? Oh, so inamin mo rin sa wakas sa Siklab. Alam ko na ang lahat. Alam kong si Dalisay ang batang iyan. At dahil alam ko, alam mo rin kung anong kaya kong gawin. Anong gusto mo? Pera? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan." Pagmamakaawa ni Siklab, nawala ang lahat ng kanyang pagiging arogante bilang isang CEO. "Hindi lang pera, Siklab. Gusto ko ang imperyo mo. Gusto ko ang Agusan Software. At gusto ko ang buhay mo," sabi ni Lilo habang dahan-dahang inilalapit ang isang patalim sa leeg ni Ulan. "Mayroon kang 2 oras. Pumunta ka sa lumang pier sa Baryo Malalim. Mag-isa ka lang. Dalhin mo ang lahat ng dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari." Isang pulis na makita ko. "Siklab, hinding-hindi mo na muling makikita ang bituin mo." Pinatay ni Lilo ang tawag. Nanlambot ang mga tuhod ni Siklab at napasandal siya sa pader. Sa isang tabi, nakita niya ang matdaytsuyan na bituin na nalaglag ni Ulan sa gitna ng kaguluhan. Kinuha niya ito at hinawakan ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. "Patawarin mo ako, Dalisay. Patawarin mo si Daddy." Bulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Tumayo si Siklab nang may panibagong determinasyon. Kinuha niya ang mga dokumento sa kanyang safe. Alam niyang ito ay isang bitag. Alam niyang maaaring hindi na siya makabalik ng buhay. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang pasukin ng impyerno. Nilisan ni Siklab ang mansyon ng walang kasama. Dala ang lahat ng dokumentong kapalit ng kanyang buhay. Habang nagmamaneho siya patungo sa Baryo Malalim, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Tila nakikiramay sa nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang puso.
Malamig. Napakalamig. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong ng lumang pier ay tila isang martilyo na tumatama sa aking isipan. Ang amoy ng kalawang at napanis na tubig dagat ay humahalo sa amoy ng sarili kong takot. Nakatali ako sa isang matigas na upuang bakal. Ramdam ang hapdi ng lubid sa aking mga pulso. Ngunit higit sa hapdi ng lubid, may isang mas masakit na bagay na pilit kumakawala sa loob ng aking ulo. Sa tuwing maririnig ko ang hampas ng alon sa ilalim ng mga luma at bulok na kahoy ng pier, parang may mga imaheng biglang kumikislap sa aking alaala. Ulan, malakas na ulan, isang puting sasakyan, at ang mukha ng isang lalaking nakangiti sa akin mula sa driver's seat. Dalisay, kumapit ka anak, mahal na mahal ka ni Daddy. Nagsimulang manginig ang aking buong katawan. Hindi ito boses ni Nanay Ginhawa. Hindi ito ang boses na nakasanayan ko sa Baryo Putikan. Iyon ay isang boses na kasing init ng araw. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig, pero hinding-hindi ko pala malilimutan. Naaalala mo na ba, Dalisay? Isang boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Inangat ko ang aking ulo at nakita ang anino ng isang lalaki sa harap ng bumbilyang nakabitin. Si Tito Lilo, ang lalaking laging bumibisita sa amin noon. Ang lalaking nagbigay sa akin ng candy bago kami umalis ng mansyon noong gabing iyon. Bakit niyo po ito ginagawa, Tito Lilo? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa pag-iyak. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng bangkay. Tito, huwag mo na akong tawaging ganyan, bata. Dahil ang tito mo ang siyang pumutol sa kable ng preno ng sasakyan niyo. Ang tito mo ang nanood habang nahuhulog kayo sa ilog. At ang tito mo rin ang tatapos sa kwentong ito ngayong gabi. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang espada na humiwa sa dilim. Isang lalaki ang nakatayo doon, basang-basa ng ulan, hingal na hiningal, at hawak ang isang makapal na sobre. Pakawalan mo ang anak ko, Lilo, sigaw ni Sir Siklab. Hindi siya si Sir Siklab. Ngayon ko lang nakita ang kanyang muka nang malinaw sa aking isipan. Siya ang lalaki sa puting sasakyan. Siya ang lalaking tumatawag sa akin ng Dalisay. Siklab! Dumating ka rin sa wakas, tawa ni Lilo, habang inilalapit ang dulo ng isang patalim sa aking leeg. Nasaan ang mga dokumento? Narito ang lahat. Ang agusan software, ang mga bank accounts, ang lahat ng ari-arian ko. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Pagmamakaawa ng aking ama. Nakita ko kung paano binitawan ni Daddy ang sobre sa sahig. Ang isang makapangyarihang tao na kinatatakutan ng lahat ay nakaluhod ngayon sa harap ng isang traidor. Umiiyak at nagmamakaawa para sa aking buhay. Masyadong madali, Siklab, sabi ni Lilo habang pinupulot ang sobre. Pero alam mo, may isang problema. Habang buhay ang batang ito, laging may ebidensya ng ginawa ko. At habang buhay ka, laging may tsansang bawiin mo ang lahat. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo, Lilo. Wala na akong kapangyarihan. Hayaan mo na kaming makaalis. Sigaw ni Daddy. Ngunit bago pa makasagot si Lilo, isang malakas na kulog ang yumanig sa langit. At kasabay nito ay ang tuluyang pagguho ng pader sa loob ng aking isipan. Ang lahat ng alaala ay bumuhos na parang baha. Ang gabi ng aksidente, ang mukha ni Lilo na tumatawa sa itaas ng tulay. Ang lamig ng tubig na pumapasok sa aking ilong at bibig. At ang huling yakap ni Daddy bago kami ihiwalay ng agos. Daddy! Sigaw ko. Sa pagkakataong ito, hindi Sir Siklab. Sa pagkakataong ito, ang buong puso ko ang sumisigaw. Daddy, lumayo ka! May baril siya sa likod! Nagulat si Lilo sa aking pagsigaw. Sa isang iglap, binunot niya ang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Ngunit mas mabilis si Daddy.
Kahit sugatan at pagod, sumugod siya patungo kay Lilo para protektahan ako. Blag! Pinatumba ni Lilo si Daddy gamit ang dulo ng kanyang baril. Nakita ko ang pagtalsik ng dugo mula sa ulo ni Daddy. Bumagsak siya sa semento, malapit sa aking mga paa. Daddy! Huwag! Daddy! Gising! Tili ko, habang pilit kong iginagalaw ang upuang bakal na kinatatalian ko. Ang ingay mo, Dalisay! Gaya ka rin ng nanay mo, masyadong maingay. Sigaw ni Lilo, itinaas niya ang baril at itinutok ito sa direksyon ni Daddy na pilit pang bumabangon. Paalam si Club, sa impyerno na kayo magsama ng asawa mo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Diyos ko, pakiusap. Iligtas niyo po ang daddy ko. Isang malakas na putok ng baril ang malingaw-ngaw sa loob ng bodega. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbasag ng mga salamin at ang malakas na sirena ng mga pulis na tila ba nanggaling sa langit. Itapon ng baril. Pulis ito. Huwag kang gagalaw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakita ko si Lilo na nakahawak sa kanyang braso. Ang baril niya ay malayo na sa kanya. Ang mga pulis ay mabilis na pumasok at pinalibutan kami. Ngunit hindi ang mga pulis ang tinitingnan ko. Nakatitig ako kay Daddy. Nakahiga siya sa sahig. Dugo ang duguan pero nakatingin sa akin. May isang munting nangiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang umaabot ang kanyang kamay sa aking paa. Dalisay, ang anak ko. Ligtas ka na. Bulong niya bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Daddy! Hindi! Huwag mo akong iiwan. Ang aking sigaw ay humalo sa tunog ng ulan at sirena. Sa gitna ng gulo, isa lang ang alam ko. Nahanap ko na ang aking ama at hinding-hindi ko hahayaang mawala siyang muli sa akin kahit na kailanganin kong ibigay ang sarili kong buhay. Puti. Nakakasilaw na puti ang bumungad sa aking paningin nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ang amoy ng disinfectant at ang ritmong tunog ng heart monitor, bibip, bibip, ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Hindi ito ang madilim na bodega sa pier. Hindi rin ito ang barong-barong sa Baryo Putikan. Daddy? Isang mahinang tinig, kasing lambot ng bulak ang narinig ko sa aking tabi. Pinilit kong itagilid ang aking ulo kahit ramdam ko ang matinding pintig ng sakit sa aking sentido. Doon, nakaupo sa isang maliit na silya, ay ang aking bituin, si Dalisay. Wala na ang piring sa kanyang mga mata. Malinis na ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas pa rin ng luha. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking palad, tila takot na kapag bumitaw siya ay muli akong maglalaho. Dalisay, anak ko. Paos kong sabi. Ang bawat salita ay parang isang haplos sa aking tuyot na lalamunan. Daddy, gising na kayo. Mabilis siyang tumayo at dahan-dahang yumakap sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pagbasa ng aking gown sa kanyang mga luha. Sabi po ng doktor, okay na kayo. Huwag niyo na po akong iiwan ha. Huwag na po. Hinding-hindi na anak, pangako. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, lahat ng yaman ko sa bangko, lahat ng software na ginawa ko, at lahat ng kapangyarihan ko sa gintong sinag ay naging basura sa aking paningin. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ng aking anak. Ang boses niyang tumatawag sa akin ng daddy. Isang salitang akala ko ay hinding-hindi ko na muling maririnig sa labas ng aking mga panaginip. Si Ginhawa? Tanong ko, nang maalala ang matandang nagligtas sa amin. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Dalisay. Nasa kabilang kwarto po siya, Daddy. Sabi po ng nurse, mahimbing pa ang tulog niya. Marami po siyang benda sa ulo. Sa tulong ng isang nurse, pinilit kong sumakay sa wheelchair para madalaw si Ginhawa. Nang makapasok kami sa kanyang silid, nakita ko ang isang matandang babae na tila ba naging kasing puti ng mga kumot ang balat. Ang kanyang ulo ay balot ng makapal na benda.
Si Ginhawa Pasig, ang babaeng dati kong itinuring na hamak na labandera, ang babaeng kinamuhian ko dahil akala ko ay ninakaw niya ang anak ko, ay nakahiga doon, nag-aagaw buhay dahil sa pagliligtas sa aming dalawa. Maya-maya, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri. Iminulat niya ang kanyang mga mata, malabo at puno ng pagod. Uulan, bulong niya. Narito po ako, Nanay Ginhawa. Mabilis na lumapit si Dalisay at hinawakan ang kamay ng matanda. Nang mapadako ang tingin ni Ginhawa sa akin, nakita ko ang pag-apaw ng luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Don Siklab. Patawad po. Patawad kung itinago ko ang anak niyo. Natatakot lang po ako. Natatakot ako na baka mahanap siya ni Lilo. Umiling ako. Nararamdaman ang matinding pagsisisi. Huwag kang humingi ng tawad, Ginhawa. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka 2 taon na kaming wala ng anak ko. Hindi mo siya ninakaw. Pinrotektahan mo siya. Binigyan mo siya ng buhay ng ang mundong kinalakihan ko ay pilit siyang pinapatay. Salamat po, sir. Salamat. Higbi ni Ginhawa. Ang mahalaga ay magkasama na kayo. Pwede na po akong mamahinga ng payapa. Hindi, Giginhawa. Madiin kong sabi. Hindi ka mamamahinga. Sa oras na lumabas tayo sa ospital na ito, hindi ka na babalik sa Baryo Putikan. May kwarto ka sa mansyon, hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilya Agusan. Ikaw ang nagdugtong sa aming buhay at habang buhay kaming may utang na loob sa iyo. Nagngingiyawan ang mga sirena sa labas, hudyat ng pagdadala kay Lilo at hirati sa kulungan. Tapos na ang kanilang paghahari-harian. Ngunit sa loob ng kwartong ito, isang panibagong simula ang unti-unting nabubuo. Lumapit ang doktor at tiningnan ang chart ni Ginhawa. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Don Siklab, maari po ba tayong mag-usap sa labas? Tanong ng doktor. Lumabas kami sa hallway. Ano po iyon, Doc? Maayos naman ang lagay niya, hindi ba? Huminga ng malalim ang doktor. Ang pisikal na sugat niya ay maghihilom, sir. Ngunit dahil sa tindi ng tama sa kanyang ulo, napansin namin ang isang komplikasyon. May senyalis po ng retrograde amnesia. Maaring may mga bahagi ng kanyang alaala ang pansamantalang mabubura o magiging malabo. Nanigas ako. Ibig niyo pong sabihin, maaring makalimutan niya ang mga nangyari nitong mga huling buwan o mas malala. Maaring hindi niya matandaan kung sino siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya paggising niya bukas. Napatingin ako sa loob ng kwarto kung saan masayang nakikipag-usap si Dalisay kay Ginhawa. Paano ko sasabihin sa aking anak na ang babaeng itinuring niyang ina sa loob ng 2 taon ay maaaring hindi na siya makilala sa mga susunod na araw? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Narito na naman tayo upang saksihan ang muling pagsikat ng araw matapos ang isang napakahabang gabi ng unos. Sabi nila, ang sugat ng kahapon ay hindi agad naghihilom, ngunit sa bawat pag-aalaga at pagmamahal, ang bawat pilat ay nagiging tanda ng ating tagumpay laban sa hirap ng buhay. Ngayong araw, samahan natin si Dalisay at si Siklab sa kanilang unang hakbang patungo sa isang bagong simula. Paano nga ba bubuuin ang isang pamilyang hindi lamang pinagbuklod ng dugo, kundi ng mga sakripisyong hindi kayang tumbasan ng anumang yaman? Maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng aking bagong kwarto. Hindi na ito ang madilim at maalikabok na dampa sa Baryo Putikan. Wala na ang amoy ng napanis na basura o ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay. Sa halip, ang naririnig ko ay ang huni ng mga ibon sa labas at ang malambot na ihip ng hangin na humahaplos sa mga kurtinang seda. Tumingin ako sa salamin. Suot ko ang isang kulay rosas na bestida. Maayos ang aking buhok at wala na ang dumi sa aking mga kuko. Sa tabi ng aking kama, nakapatong ang isang dokumentong may gintong tatak, ang opisyal na papel
na nagsasabing, ako ay si Dalisay Harrison Agusan. Isang legal na pagkilala na ako ay hindi na isang batang nawawala, kundi ang nag-iisang anak ng lalaking nasa kabilang silid. Ngunit sa kabila ng lahat ng marangyang ito, may isang bagay na hindi nagbago. Ang aking puso ay nananatiling nakakabit sa taong nagligtas sa akin mula sa agos ng ilog. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa dulo ng hallway. Doon, sa isang silid na kasing laki ng aming buong barong-barong noon, nakahiga si Nanay Ginhawa. Maayos na ang kanyang kalagayan, bagaman may mga pagkakataong tila naliligaw ang kanyang paningin. Sabi ng doktor, ang kanyang alaala ay parang isang sirang radyo. Minsan ay malinaw, minsan ay puro static. Nanay, tawag ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Lumingon si Nanay Ginhawa. Ngumiti siya. Isang ngingiting pamilyar pero may bahid ng pagkalito. Ulan, anak, narito ka na pala. Lumapit ako at hinawakan ng kanyang kamay. Kahit hindi niya laging maalala na ako si Dalisay o kahit nakakalimutan niya ang nangyari sa pier, hinding-hindi niya nakakalimutan ang aking muka. Para sa kanya, ako pa rin ang ulan na nahanap niya sa pampang. Nay, oras na po para sa gamot niyo, sabi ko habang iniabot ang baso ng tubig. Ektakto namang pumasok si Daddy. May dala siyang isang tray ng prutas. Napansin ko ang pagbabago sa kanya. Ang dati niyang matigas na muka ay tila lumambot na. Wala na ang laging nakakunot na noo at ang malamig na tingin. Ginhawa, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Daddy habang inilalapag ang tray. Mabuti naman po, sir. Ay, siklab, sagot ni Nanay Ginhawa. Pilit na inaalala ang bilin ni Daddy na huwag na itong tawaging sir. Umupo si Daddy sa gilid ng kama at tumingin sa aming dalawa. Ginhawa, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Tapos na ang lahat ng gulo. Si Lilo at Hirati ay nasa likod na ng rehas at gusto kong malaman mo na simula sa araw na ito, hindi ka na magtatrabaho dito, hindi ka yaya, hindi ka katulong. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Ginhawa. Po? Palalayasin niyo na po ba ako, sir? Natawa ng bahagya si Daddy. Isang tunog na dati ay bihirang-bihira naming marinig. Hindi, Ginhawa. Ang ibig kong sabihin, ikaw ay bahagi na ng pamilyang ito. Ikaw ang lola ni Dalisay. May sarili kang allowance, may sarili kang driver, at ikaw ang magiging katuwang ko sa pagpapalaki sa kanya. Walang sino mang tauhan sa mansyong ito ang pwedeng humigit sa autoridad mo. Napaiyak si Nanay Ginhawa sa galak. Don si Club, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ginawa ko lang naman ang nararapat noon. At dahil sa ginawa mo, nahanap ko ang buhay ko. Sagot ni Daddy sabay tingin sa akin. Nang hapong iyon, dinala ako ni Daddy sa kanyang library. Gusto niya daw akong turuan tungkol sa mga negosyo niya. Pero sa totoo lang, alam kong gusto niya lang akong makasama. Nakita ko siyang kumuha ng isang lumang album mula sa pinakataas na bahagi ng estante. Dalisay, may ipakikita ako sa'yo. Sabi niya, umupo kami sa malambot na sofa. Binuksan niya ang album at doon, nakita ko ang isang litratong hindi ko pa kailanman nakita. Isang magandang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida at may bitbit na sanggol. Ang sanggol na yon ay ako. Siya, ang mami mo, bulong ni Daddy. Si Lumina, siya ang dahilan kung bakit bituin ang ibinigay ko sa iyong Mat Daichuen. Sabi niya kasi noon, ikaw ang bituin na magbibigay ng liwanag sa aming dalawa. Hinawakan ko ang mukha ng aking ina sa litrato. Biglang may kung anong mahulog mula sa likod ng pahina ng album. Isang maliit na piraso ng papel na tila itinago doon ng matagal na panahon. Pinulot ko ito. Isa itong lumang litrato rin, pero hindi ito kuha sa mansyon. Kuha ito sa isang lumang simbahan. At sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ng isang babae. Ang lihim na ito ay mananatiling nakabaon
Hanggat hindi pa handa ang lahat, ang ilog ang kumuha, pero ang ilog din ang magbabalik. Kumunot ang noo ni Daddy nang mabasa ang mensahe. Sulat ito ng mami mo, pero anong lihim ang tinutukoy niya? Tumingin kaming muli sa litrato sa simbahan. Sa tabi ng aking mami, may isang babaeng nakatalikod, pero may isang pamilyar na marka sa kanyang braso, isang marka na nakita ko na noon. Kay Nanay Ginhawa, nagtama ang paningin namin ni Daddy. Isang panibagong palaisipan ang biglang nabuo sa gitna ng aming katahimikan. Mukhang ang pagkakaugnay namin kay Nanay Ginhawa ay hindi lamang nagsimula sa gilid ng ilog 2 taon na ang nakakalipas. Daddy, ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Hindi nakasagot si Daddy. Tumingin lang siya sa labas ng bintana kung nasaan ang papalubog na araw. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pag-aalinlangan. Ang bagong simula na akala naming ay payapa na, ay tila may iba pang kwentong pilit na kumakawala mula sa nakaraan. Ang hapon ay nababalot ng kulay kahel at lila, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa kapuluan sa pampang ng ilog kung saan 2 taon na ang nakakalipas ay naghari ang takot at kamatayan, ngayon ay katahimikan at kapayapaan ang nananaig. Ang hampas ng tubig sa mga bato ay hindi natunog ng panganib, kundi isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Nakatayo si Siklab Agusan sa gilid ng dalampasigan. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa habang pinagmamasdan ang malawak na abot-tanaw. Wala na ang bakas ng malupit at malamig na CEO na kinatatakutan sa gintong sinag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot at pagsisisi, ngayon ay sumasalamin sa kalmado ng kalangitan. Sa kanyang tabi, ang munting si Dalisay o ang batang nakilala natin bilang si Ulan ay masayang naglalakad sa buhanginan. Suot niya ang kanyang paboritong puting bestida na humahalik sa hangin. Sa kanyang leeg, nagniningning ang pilak na matday chewin na hugis bituin, ang tanging bagay na hindi bumitaw sa kanya noong siya ay ano rin ng tadhana. Daddy, tingnan niyo po, may nakita akong magandang bato. Masayang sigaw ni Dalisay habang ipinapakita ang isang makinis na puting bato sa kanyang ama. Lumapit si Siklab at hinaplos ang buhok ng anak. Napakaganda, Dalisay, katulad mo. Mula sa likuran, dahan-dahang naglalakad si Ginhawa Pasig. Kahit may katandaan na at may mga pilat ng kahapon, ang kanyang mukha ay maaliwalas. Hindi na siya nakasuot ng basahang damit. Ngayon, ay balot siya ng malinis at disenteng kasuotan na ibinigay ni Siklab. Para sa mag-ama, hindi siya isang katulong o tagapagligtas lamang. Siya ang Lola Ginhawa na nagdugtong sa kanilang mga buhay. Naupo silang tatlo sa isang malaking troso na nakahandusay sa pampang. Isang pamilyang hindi binuo ng tradisyonal na paraan, kundi pinagtagpi-tagpi ng sakit, sakripisyo, at hindi matatawarang pag-ibig. Sino ang mag-aakala? Simula ni Ginhawa habang nakatingin sa agos ng ilog. Na ang ilog na ito, na siyang kumuha sa lahat ng mayroon kayo noon, ay siya ring magbabalik sa inyo sa isa't isa? Tumango si Siklab. Noon, akala ko ang yaman ko ang magpapasaya sa akin. Akala ko ang kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng hustisya. Pero nagkamali ako. Sa loob ng 2 taon, namuhay akong patayang kaluluwa. Nahanap ko lang ang tunay na Siklab nang iligtas ako ng isang munting anghel mula sa madilim na compartment ng sasakyang yon. Tumingin si Siklab kay Dalisay na ngayon ay nakasandal sa kanyang balikat. Dalisay, anak, patawarin mo si Daddy kung naging mahina ako noon. Umiling ang bata at mas lalong isiniksik ang sarili sa ama. Wala na po yun, Daddy. Sabi po ni Nanay Ginhawa, ang ulan daw po ay dumarating para diligan ang mga halaman. Kung hindi po nangyari ang lahat, hindi ko po makikilala si Nanay Ginhawa at hindi ko po malalaman
kung gaano niyo po ako kamahal. Naramdaman ni Siklab ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa simpleng kaisipan ng bata, nahanap niya ang sagot sa kanyang mga katanungan. Ang trahedya ay hindi dinala ng tadhana para lamang manira, kundi para ituro ang tunay na halaga ng bawat hininga. Naalala ni Siklab ang lihim na nahanap nila sa album, ang ugnayan ni Lumina at Ginhawa. Hindi na nila kailangang ungkatin pa ang bawat detalye. Sapat na ang malaman na noon pa man, ang mga bituin ay nakahanay na para sa sandaling ito. Ang pagkakaligtas ni Dalisay ay hindi isang aksidente. Ito ay isang tipanan ng pag-ibig na mas matanda pa sa kanilang mga alaala. Magsisimula na ang bagong kumpanya, Ginhawa, sabi ni Siklab. Pangalanan ko itong Dalisay Ginhawa Foundations. Hindi na lang ito tungkol sa software. Gagamitin natin ang yaman natin para tulungan ang mga bata sa Baryo Putikan at sa iba pang mga lugar na nakalimutan na ng mundo. Gusto kong bawat bata ay makaramdam ng pag-asang naramdaman ni Dalisay. Ngumiti si Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Isang napakagandang layunin, Siklab. Tiyak na nakangiti ang iyong asawa mula sa langit. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw, tumayo ang tatlo. Magkakahawak kamay silang naglakad palayo sa pampang, patungo sa kanilang sasakyan, patungo sa kanilang tahanan. Ang anino nila sa buhanginan ay nagmistulang isa, isang matibay na pundasyon na hindi na muling matitibag ng anumang bagyo. Ang ulan ay tumigil na at ang iniwan nito ay isang mundong sariwa, malinis at puno ng bagong pag-asa. Wainisa. Sa dulo ng bawat pag-agos ng kahapon, laging may naghihintay na bukas na puno ng liwanag. Ang kwento ni Siklab, Dalisay at Ginhawa ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ito ay binuo mula sa mga taong handang tumayo sa tabi natin sa gitna ng ating pinakamadidilim na sandali. Itinuro rin nito na walang lihim na hindi nabubunyag at ang kabutihang itinanim natin sa kapwa, gaano man kaliit, ay babalik sa atin sa panahong hindi natin inaasahan. Higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili, ang unang hakbang upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsunod sa ating seryeng sa pag-agos ng kahapon. Sana ay naging bahagi kami ng inyong hapon at nakapaghatid ng inspirasyon sa inyong mga puso. Kayo po, ano ang pinaka-nagustuhang ninyong bahagi ng kwento? Ano pang uri ng mga kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Dahil binabasa po namin ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.